afternoon po, mga brothers. Wala na si sister. Kumusta po kayo? Kumain ba lahat? Busog na? Naandok na? Naandok na. Oo. Katulad po nung sinabi ni Brother Boy, ako po ay si Brother Boy. Kasi kayo, kasi nito ako dumating. Kasi po tayo ay pinalag ng bahagi ng programa ng ating embassy tungkol sa pinasalitan ng nag-action namin ngayon sa dahil ako ngayon noon sa embassy kaya nag-talk to sa pagkakuha ko mamaya mabalik naman ito kasi kailangan ko ito sa embassy. Ang topic natin ngayon is Lord Jesus Christ. Ang nakaraan, last week, ang tinalakan sa inyo is God's love. Tama po ba? So, ano po ba yung natatandaan natin sa God's love? Na ang mundo ay ginawa ng Panginoon para kanino? Para sa tao. Diba? Kung makapansin po ito ng God's love, hindi muna ng Panginoon gawin lahat. Hindi muna niya yung buka, yung gym, yung hayos, tubig, kahit sa lupa, yung hayos ng lupa, bago ito ginawa ang tao. Ano pong dahilan? Bakit gano'n ang ginawa ng Panginoon? Bakit kinugin niya yung tao? Siya ba yung pinaka-least sa lahat ng nilalang niya? Kaya niya hinuli? Hindi po. Ang totoo nun, ang tao ang pinaka-importante sa lahat ng nilalang ng Panginoon. Kaya niya hinuli ang tao kasi inihanda ng Panginoon lahat ng kakailanganin ng tao bago siya mabuhay. Pagkakos ng tao, ito na may bukas na, may mga hayop, may mga pagkain siya, ready na lahat para sa kanya. Sa kasamaang palad po, ang ating unang magulang, si Adam at si Eva, ay hindi mo nakatiis na pagunahan ng Panginoon. Sa pamamagitan ng demonyo ng Satanas, ay tinukso niya si Eva upang suwayin yung utos ng Panginoon. Ano ba yung utos ng Panginoon na sinuway ni Eva? Kung matatandaan natin. Umayaw mo sana. Actually, hindi naman talaga tinukoy mo sana. Yung magkakaroon ng bisyo ko ng tama. Ang pagkakamali lamang ay ang intensyon ng tao, hindi kita niya ang Panginoon. Kaya tayo ngayon ay napunta rin, nasandak din sa yung December si Eva, nasandak din sa kasalanan ng nagawa nila. Ang tawag doon ay kasalanan ng na. Hindi naman natin dyan sa ating mga unang-unang at nawawala lamang yun sa tayo ay bakit yung nawawala pag nabinigyan tayo? Kasi parang ay nakasakot na sa bayan ng Panginoon. Nung wala yung relasyon na yun sa tao sa Panginoon, pero kumbaga, ito yung Diyos dati malapit ang tao Pero ngayon naman, hindi na makadiretso yung tao sa Panginoon. Gumawa siya ang Panginoon dahil sa pagmamahal niya sa tao, gumawa siya ng paraan na makapabalik yung relasyon niya sa tao. Kung mapapansin niyo, ang Bible, yung po ba nababasa ng Bible? Ang Biblia, kahit anong Biblia, paglaman po yung Biblia ni Josué. Merong bago, ay luma at bagong tipan. Kwento sa lumang tipan, ang mga nangyari sa mga naman ng Kristiyano, at sa bagong tapat, iba naman ay kinukwento yung katuparan ng pangako ng Panginoon ng Pagkakasal. Is si Jesus Christ. Siya yung ating pag-usapan. Natatanda, mga kaidaran ko, natatanda ito sila ko eh. Kung saan pinila. Jesus of Nazareth. Si Paul, ang pangalan natin sa Paul.
Sinasabi namin yung Legion na nag-claim na followers ako ni Jesus. For more than 2,000 years, pagkatapos ang pagkamatay na, parang nagsasabi na kanunog ako ni Cristo. Ayan, makikita natin ang halimbawa. Ang pinaka-busy mo dyan ay yung Cristo ng Tiago. Maraming tao din ang namatay dahil sa pananampalataya doon. Kung ito natin ang istorya ng ating pananampalataya, si Cristo ay namatay ng 30 years after ng kanyang public life. 3 years pa lang kanyang public life. After 3 years, namatay na siya. Pagkatapos ito, namatay sa langit. At naiwan mag-isa ang mga naunang Kristiyano, followers of Jesus Christ. At marami sa kanila ay namatay. Kung hindi ko pa nakabili ng kalendaryo dyan sa St. Joseph, yung pictures na sa kalendaryo ngayon, 2014, yung mga sumulat sa Biblia, isa doon, si San Pedro, na unang-unang papa, ay hindi mo nakaligtas sa martyrdom na to. Si San Pedro po ay pinatay. Sa anong paraan, si Pedro ay itinako din sa krus. Pero hindi tumayag si Pedro na itako ng ganyan. Hindi ka din krus. Paborita din siya binako. Yung iba si Lulo, yung sa ulo, yung iba pinapiraso ang katawan at pinapiraso sa si Paul po, The book about me in the Bible is easily the number 1 bestseller of all time. Hanggang ngayon po, tignan ninyo sa mga surveys kung ano yung number 1 bestseller na libro. Kasi ang Bible po ay actually isang libro. Hindi mo siya talaga actually isang libro, kundi it's composed of many books. Marami siyang libro. Diba kung natin consider ang isang Bible na isang library, no, pinasama-sama din ng maraming libro. Kaya sinabi ko kanina, si Cristo ang nagbalik ng relasyon natin sa Panginoon. Kung makita niya, tayong mga luwang Kristiyano ay nagkakaroon ng panibagong buhay. Hindi natin natin ng paraan. Actually, hindi naman kung lahat tayo ay perfecto ng mabuhay tayo. Kasi naman kami, hindi mo kami exempted sa mga temptation. Hindi mo kami exempted na magkaroon ng kasalanan. Baka nga kung mas maraming taong kasalanan sa inyo. Pero huwag natin talangin natin. Hindi mo kami exempted na magkaroon ng kasalanan. Ang hindi po ay kung minsan ay napapalayo din sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ni Cristo, ay naibabalik namin ang aming mga. Hindi mo magpagpamahal ng Panginoon na iniwan niya sa pamamagitan ni Cristo. He gave us full and new life. Sabi ko kanina, bagong buhay. Ngayon, magtatanong tayo, who is Jesus Christ? Sino nga ba siya? Ano ba yung pagkakaiba niya sa ibang tao na sumikat na? Okay. Sabi sa Biblia, Jesus is the Son of God. So, siya ang kaisa-isang anak ng Diyos. Hindi siya ordinaryong tao, kundi isa siyang Diyos. Makita niyo mga pangalan lumabas, Buddha, Lao Tse o Lao Tzu, Socrates, at iba pang mga tao. Sabi na natin yun, yung mga sikat na tao na buhay, na mamuno sa atin, yung mga nagkaroon ng mga reliyon, yung reliyon na sinasabi ay hindi Diyos si Cristo, pero ang pangalan ng kanyang reliyon ay Cristo. Yung namuno doon ay na, kamakailan naman. Nasaan po ang kanyang banday?
nakalagay sa libingan. Si Buddha, ganun din, meron siyang libingan. At pinupuntahan, nakikigulit sa mga tao doon. Si Lao Tse, o Lao Tzu, kilala niyo ba si Lao Tzu o Lao Tse? Lao Tse, siya yung founder ng Taoism. Isa siyang Chinese. Socrates, isa sa mga mentor at mga philosophers ng talagang tanong. Lahat sila namatay. So, lahat ng bangkay nila nandun sa kanilang libingan. Si Kristo lamang ang tanging tao na namatay at iniwan mo lang naman ang kanyang libingan. Bakit po ginagawa? Kasi si Kristo po ay iniwan. Was Jesus more than just a great religious man or a moral teacher? Kaya, natanggis ako. Is this full of men who have claimed that they came from God, that they are only gods? Or that war messages from God? How is Jesus speaking from the war? So, titignan natin, si Kristo ay naiiba sa kanya sa tatlong pamamaraan. Paano nag-iiba si Kristo sa mga sinabi ng mga tao na namuhay at sulikat? Ay kasi sa pamamaraan una, ang kanyang pagdating ay inaasahan. Kagaya nga sinabi ko, ang Bible ay nahatid sa Old at New Testament. Old Testament, sinasabi doon, dadating ang kaligtasan, dadating ang kapagligtas. Sa maraming panahon na paulit-ulit ang sinasabi sa Old Testament. So, sabi natin na ang pagsilang ni Kristo ay expected at hinihintay ng mga. Pangalawa, si Kristo lang ang tanging tao na humapit sa panahon ng mundo. Wala nang iba. Lahat yung panahon ng mundo ng BC, ano ito ng BC? Before Christ. AD, ano yun? Hindi po after death yun. Anos Domini po yun. Anos Domini, ang ibig po sabihin sa ay, God is with us. Ibig sabihin, yung panahon before Christ, wala pa siya. Hindi, after nung kanyang pagkabuhay o pagkakitulit sa mundo sa langit, ay anos day, ibig sabihin, nandito na siya. Hindi after death. Okay, nabuhay sa ulo. He came to the world to die. Sino sa inyo ang isinilang sa mundo na ang pangarap ay mamatay? Wala, yan. Kanta ko, ito mamatay. Sa mga sumikat na tao, wala na. Hindi sa ang nagplano ng kanilang kamatay. Dahil, bakit niya inaanado kanilang kamatay? Kasi kung dahil nakumparan ng pangako ng Panginoon, ako magbigay pagkamatay at pagkabuhay mo. Bigyan natin isang detail, ibang detail sa pagkatao ng Kristo. Iwasan yan sa ating pinagalit. Ano natin na sa ating kapitero si Kristo? Saan mabilang sa Bible na nakakapitero siya? Kasi tatay niya kapitero. Noong panahon, nagdalasan na nangyayari. Halimbawa, 1960s na 70s. Kapag ang tatay ko, doktor, dapat ako doktor din. Yeah? Yung gusto ng tatay ko. Kapag ang tatay ko abogado, dapat ako abogado din. Yun ang gusto ng karamihan. Hindi kaya sa panahon ngayon. Libre tayo pumili kung gusto natin. Mga anak natin, hindi naman not necessarily na sumunod sila sa apak natin. Kung ako accountant, dapat ang ako accountant. Hindi gano'n. Sa panahon nila gano'n. So kung ang presumption is, Pintero ang tatay ng Kristo sa mundo, ang tatay sa mundo, which is foster father, na si Saint, sino rin? Saint Joseph. Saint Joseph. Kaya po, ano tayo? Sa Saint Joseph.
lalong nawala sa St. Joseph at si Cristo naman ang kumakalina sa kanyang mga ina, si Maria. Ang itinerant figure. Ano siya? Very, tawag doon, malakas na talagang conviction sa kanyang pinagod. Pero siya integrity. Hindi si traveler. Manglalakbay din po si Cristo. Pero mapapansin natin sa history, si Cristo ay hindi lumayo sa kanyang bayan na Nazareth. Hindi siya lang lumayo ng 100 miles from Nazareth. At panindigan siya ng Nazareth. At hindi siya pumasok sa isang bayan, kami populasyon ng more than 50,000. So, ibig sabihin, sa maliliit na bayan naman sila punta, sa malalaking lugar, maliban sa Jerusalem, yung bayan, maliliit na bayan na pinuntahan niya, at hindi siya lumayo ng 100 miles kilometer ng Jerusalem. Sa pamamalit sa paglipas ng 3 taon, so pagdating niya ng 30 years old, lumabas kasi Cristo as a preacher. Kasi kung mabasa mo sa Bible, mabasa natin, pinangako ay nanganak siya, pinanganak siya, which is Pasko natin. Pagkatapos ng Pasko, ang sumunod na eksena, dinigyan siya o tinuto siya. Inaalay siya sa simbahan. Sumunod na eksena, malaki siya. Yung nawala siya ng bigat sa simbahan, after 2 days, nakita siya ng mga magulang niya, kaya ituro. Pagkatapos ng wala, sila excited na yung buhay niya. Lumabas siya, 30 years old na siya, at doon na siya nag-proclaim, doon na siya nangaral after ni John the Baptist. Jesus is surely the most famous, honored, and best loved person who ever walked the earth. Nasasabi ito kasi kahit saan magsalita sa Kristo, lagi maraming tao. Yung mapapagod mo lang, kapag binasa mo yung mga gospel, kahit saan siya magpunta, napakaraming tao. May mga eksena na tumatakas na siya. Pero hinahabing pa rin siya ng mga tao. Kasi ang hindi sa kanyang mga tao, hindi lang yung worker. No. Sino ba ang tao na makapagpakain ng galing yung tao sa pamamagitan ng mga itong sinapay at ilang isla? Siya lang. Ano ba si Cristo? No. He has a very attractive personality. Sige, mataya rin natin si Cristo, lalaki, pogi din. Aliwalas, ganun pa, sabi na madali siyang mapansin ng mga tao. He is warm, personal, dynamic, a major attraction at times. People are constantly amazed by his teaching and works. He is strong in mind and body. Bilang isang kapiter, hindi naman pwedeng papaya-paya. Kailangan malakas ang katawan mo. Kasi kung hindi mo makagaling yung trabaho. Down to earth and courageous. Makawal siya yung nung makakita siya ng bulat, thinking at sige, pwede nila. No. Ginagawa niya. Nung makakita siya dito ng bulat, lumura siya sa lupa, pinagsalit, ginagawa sa mata, makakita siya. Hindi siya makakita. Hindi masalubong siya ng isang babaeng binudugo. Ng ilang taon na. Nagbibigil siya talaga. Ginawa niya lang yung daydayan yung gamit ni Jesus Christ. Duwanin mo siya. Naman kabisa yung mga nilagay ni Jesus Christ. Kung kaya naman ang personality ay talagang kita-kita ng mga tao. Courageous. Nung mga panahon na yun, kasi walang mga has
na tao na sumagot sa mga eskriba. Eskriba yung mga pahalan ng panahon. Sa mga sa mga eskriba, walang nangahas na sumagot sa kanila sa mga hari. Pilato, wala nangahas na sumagot. Hindi ba lang ito? Matatanda ninyo, sa history nung nililitis ka sa Kristo, siya ay tinatanong. Kaya naman ay nasasakit niya nang walang tao. Ang lakang tanong ni Moses, ni Pilato, at ng Lupa. Magnetic leader. Magnetic in a sense na kapag tinawag ka niya, walang akubulate na siya. Example, si Peter, yung mga apostles niya, si Peter at yung kapatid niya, ang mangingisda, tinawag niya, sinabi niya, sumunod kayo sa akin. Sabi sa Bible, yung takot ni Pedro, ang kanyang lamba at sumunod kayo. Pero hindi lang iba. Pero kapag-magnetic ang kanyang leadership. At kapag siya nagsasalita, lahat makikinig. Ay dahil yung kanyang sinasabi, ay talaga naman kung may siya. Aman at ordinary authority. Ay alam niya kung sino siya eh. So alam niya na anak siya ng Panginoon. Nias the authority na sabihin niya na mali ang ginagawa mo. Hindi yan tama. At ito dapat ang tama na gagawin. Ito ang nasasaad na maayon sa utos ng Panginoon. Ganon si Kristo. Not confused or unsure of himself or his mission. Simulat sa Paul, alaman na kung ano ang nangyayari sa kanya. Kaya na nasabi natin kanina, na siya ay nabuhay para mamatay. Alam niya kung ano yung mangyayari sa kanya. Sa totohanan niya, nung tinanong Kristo sila yung mga apostles, ano ba ang sabi nila tungkol sa akin? Ano sabi ng mga tao tungkol sa akin? Sabi ng mga tao, si Juan Bautista, si Elias, si Ito, ulit. Yan ang sabi ng mga apostles. Eh kayo, anong masasabi ka tungkol sa akin? Ikaw sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos ng buhay. At sinabi na lang yung Pedro, sa mga apostles, mas dito kayo kanina, ating pagbuhay. Dahil darating ang panahon na ako, si Kristo, ay huhulihin nila, kahihirapan nila, at papatayin nila. Si Pedro, hindi pwede doon. Parang nila, ikakalo nila, hindi nyo pwede gawin sa'yo, nakabang ko ng buhay. Sabi Pedro, pumunta ka sa Pilipos sa lahat. Hindi yan ang nakaayaw sa plano ng aking mga. Lalo talaga is, hindi siya nagagawa. Very human. Ano rin siya? Nakakaranas din siya ng pagbubukan, nakakaranas din siya ng saya, ng galit. Sino ba makakapag-set ng sapo sa Bible ng sapo sa Kristo ng galit? Yan wala. Yan amok si Kristo. Yung ginawang tindahan, pera, alam ba ninyo na mayroong kabultong oras si Kristo sa araw o sa mga? Pinakamulit ito. Sa umaga, bakit? Kasi doon sa oras na yun, siya ay ang ipag-utak ang oras na yun. Hindi siya busy, bulog lahat. Walang mahabol sa kanya, hindi siya nagbamadali. Ano yun? At ipag-utak sa kanya na
Oo. Hindi ko sinasabi na kung talagang na-experience. Alam ko sa inyo, may mga na-experience din na oo din ang sagot ninyo. Ayun. Hindi ko ganito. Because He is God. Kaya mo, paano natin malalaman na Diyos na si Kristo? Being the Son of the Father, siya rin ay kaisa ng pagkabot ng Ama. At tandaan nyo na lahat tayo Katoliko, no? So, tayo mga Katoliko ay tinatawag ng Trinitarian. Ano ba yung position ng Trinitarian? Tres. No. Ek, do, char. Sapat ba? Ek, do, pat, char. Trinitarian. Atin ba? Atin. Yung bago dating ako dito sa Abu Dhabi, hirap ako masahe. Nakatira ako sa Abu Dhabi. So, Trinitarian tayo mga Katoliko, mga Kristiyano. Bakit? Kasi nagiging tayo sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Kaya tayo meron ang dalawang Diyos. Ama, Anak, Diyos Espiritu Santo. Bakit ang pagkain ko? Bakit? Tinawag kayo, especially yung mga bulan nito, ay, kaya nag-Diyos pa. Ano daw? Hindi mo tanda namin. Kung baga, hindi mo tatak namin. Kung kayo, nagdagsa kayo, walang kawala, hindi yung kapatid sa mga school. Yun lang po sa dito. Paano natin malalaman na Diyos si Kristo? Kasi sinabi niya eh. Sinabi niya. Hindi natin ito kailangan patalagan pa. No. Sa libro, sa Bible, ang daming instances sa pinapalagan ng Kristo kung gaano ang pagkakas niya. Sinong tao ang bumuhay ng patay? Walang Greek language dito. Bumuhay ng patay. Sinong tao ang bumuhay ng patay? Hindi naman isang beses bumuhay ng patay si Kristo eh. Doon sa lugar ng lugar. Ang pinakasikat lang na binuhay niya ay si San Lazaro. Na ngayon nagkakaroon sa Pilipinas. At saka siyang tao. San Lazaro. San Lazaro, ang sikat, pinakasikat ng turo niya. Pangalawa, yung bata, yung anak ng senturyon, na lumapit kay Kristo, sinabi niya kay Kristo na, pagkalim mo anak ko, Kristo siya, namatay na siya, isa, kung tumahamo siya, may siya, dito siya pala, tumahamo siya, may sakit ang anak ko. Ang naging ng bakit ang iiyakan ng mga tao, sabi niya, sila lulog yung lalaki, pagkain na niya. Huwag mo lang kumbalay. Sabi ito, kayo talaga. Sa kanya, bayan, pamilya. Marami yung bata. Sabi niyo sa bigay ng tubig. Nakatatunay, ang buhay yung bata. Kung sito yun, lumato. May sakit ang anak ko, buka. Tapos, yun siyang paglalagay. Nasaan ang bata? Dahil bawal. Bawal sa isang sito ko. Nakatuloy si Kristo. Sabi mo, hindi mo na kailangan ang kasalanan. Sabihin mo lang ang buhay. Bumalik ang kanyang. Marami yung script sa Bible na masasabi natin na Diyos si Kristo. Hindi ba naman dahil sa sinabi na pinatulayan ko yan. Hindi ko na nilagay yung verses kasi hahaba tayo yung gusto. Pero pwede nyo reviewin
Cortez, isulat nyo yung verses kaya, at makikita ninyo dyan. Kung meron kayong cellphone, yung picture, makikita ninyo dyan, hindi kayo yung piso talaga, siya ay Diyos. Siya ang Panginoon. Ay, sorry. Okay. Ang mga sumusunod na talata ay galing kay Mr. Lewis sa kanyang quote sa isang sinulat niya. Sabi niya, "I got to Socrates and asked, are you Zeus?" Sino si Zeus? Zeus. Zeus. Sino nakapanood ng Spartan? Diyos ng mga Greek. Diyos ng mga Grego. Siya ba yung God of War? Zeus? O siya yung pinaka-sikat na Diyos? Kasi marami ng Diyos. Poseidon. Are you Zeus? He would say he would have laughed if you were regard to Muhammad. He would have laughed you. Kawalan mo yan. If you would have regard to Muhammad. Sino si Muhammad? Are you Allah? You would first address this stone, then cut your head off. Kasi kapag pangalan mo, tawagin mo si Muhammad na alam mo. If you have asked Confucius, sino si Confucius? Ito yung leader ng Confucius. Chinese writer in China na sa kanya po unang-unang narinig yung duwang kaya sa tulong at Confucius po yung narinig. Akala ko siya yun, walang inobra niya. Kanino niya inobra yun? Are you heaven? I think he would have probably replied to Mark. The idea of Greek moral teachers saying what Christ said is out of the book of children. Ito yung pinag-uusapan. In my opinion, your impression of can say the sort of thing is either God or a complete lunatic suffering from that form of delusion which undermines the whole mind of man. It is pertaining doon sa sinasabi ni Jesus, siya ay Diyos. Ang sinasabi ni C.S. Lewis, pero walang yan eh. Ay walang ibig sabihin niya. Either na si Cristo ay tunay na Diyos, o isa siyang balin. Claim to divinity is far different claim than Buddha or Confucius or Muhammad or Buddha. None of them ever claimed to be God. Wala rin isa sa kanila ang mga religious leaders na sinabi ng Diyos ako. Si Cristo na lang ang sabi niya. Si Cristo na lang ang panginoon. Ito yung story sa paralito na pinagaling ni Cristo. Yung siya ay nasa papel. Also, hindi lang niya pinagaling itong paralito na ito. Ano sabi niya? Yosin as gift of given. Natatawad na ang hindi lang siya bumubuhay ng patay, hindi lang niya i-claim na siya ang Diyos, pero nakakapagpatawag pa rin siya.
Now, unless a speaker is God, this is really so preposterous as to be correct. Ibig sabihin, maliban lang na Diyos ang nagsalita, nagsabi ng mga bagay. Ito ay katawa-tawa. We can all understand how a man forgives offenses to himself. You friend on my toe, and I forgive you. Pinapaan mo ang pako, pinapatawad kita. You steal my money, and I forgive you. Pinakapan mo ako, pinapatawad kita. Ibig sabihin, ang tao na nagpapatawad ay ang tao na pinagkakasalan. Halimbawa, si Brad Aris, tinulak ako, nahulog ako sa hanggang tao ng buhay. Pero pagkatapos ko, hindi siya tao, papatawain. Pero si Cristo, ang mga kapatid, wala namang kumagpabyado sa kanya na magpatawad siya sa mga parang dito. Hindi naman siya tinulak, hindi naman siya hinampas, hindi naman siya sinuto. So, sinong tao ang magpapatawad sa kasalanan ng liwanag sa ibang tao? Si Cristo lang. What should we take a man who is self-God and unproven, who announced that we forgave you for treating all other men as foes and treating other men? So, halimbawa, si Brother Jesse, kinuha rin ko ni Brother Ronnie. So, binatawad niya si Brother Ronnie. Halimbawa ako si Cristo. Kung gusto si Brother Ronnie magpatawad sa kanya, ako magpapatawad sa kanya. Ganun lang po ibig sabihin. Ryan, Ronnie, or Lord? Ano yung Ryan? Nakasama po natin natin sa Lord. Ryan. Nakakot na tayo? Kailangan natin ng papagising? Oo, ha? Ako mo na yun. Lunatic. Balik. Oh Lord, ang Panginoon. Nakalibang si Cristo ay nagsinungaling. Posible, di ba? Iisipin natin kung siya nagsinungaling. If he lied, then he would have been deliberately deceiving his father. But only would he have been a liar, he would also be a hypocrite. Kapag nagsinungaling si Cristo, ang ibig sabihin noon ay lumalabag na siya sa sarili niyang tutukan, sa sarili niyang turo. Halimbawa, ako ay financial teacher. Pero sinasabi siya, imasok ko ng master. Dapat doon sa tinuturo. So yung sinasabi ko, hindi ka against me. Pero din sa kanya. Isa ako yung ito. Demon. Demonyo. Because he taught others to trust him, to inherit eternal destiny, if he could not practice his faith or knew it, then he was unspeakably evil. So, ang sinasabi ni Cristo, ang destiny natin ay sa Panginoon, sa Diyos naman, sa langit. Kasi sinungaling siya, inililigaw na tayo. Sino ba ang nililigaw? Sino ba ang nag-deceive sa tao para makapunta sa kanya? Isa pa lang lang. Napakita sa inyo maganda. Napakita sa inyo na akala mo makakabuti sa iyo. Pero hindi ka. A fool. Ano yung fool? Sino ba lang? Gusto yung baliw. Lupo-lupo. Lupo-lupo. Because it was his way to mean God that led to his crucifixion. A fool, kasi yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga claims, ay sapat para siya ang ipapos at pangitay. Pero hindi po doon natapos yun. Tapos sa krus pamatay, ano nangyari? Hindi namatay. Ha? Hindi ba? Binigyan mo siya. Kasi dito kasi ng buhay. Look at this moral beauty in some intimate hero. But we need only to look at his
person, his words, his works, to conclude that he could not have been lied. Hindi siya nagsisinungaling, ano natin yun. Tignan natin yung kanyang pagkatao, kanyang moral purity, dignity, sa kanyang erector, ang kanyang katotohanan, ang kanyang dignidad. Pero nang nagsabi na sa Bible, istorya ni Kristo, sino makakapag-cite ng isang pagkakataon na nagbiro si Kristo? Meron yung joke. Sabi nga, sabi ko rin niya, minsan siya, nag-joke kami. Ano maging live din natin discussion. Pero si Kristo, mag-set tayo ng isang pagkakataon sa Bible. Sabi niya ng joke. Ako, wala akong isip. Ako po sa iba. Ako meron ako lang. Wala akong isip sa part ng Bible. Sabi ng Diyos. Seryoso siya. Kasi sabi niya. Consider his character that is so original, perfect, consistent, high above human ability. Sa lahat ng sinasabi ng Kristo, consistent siya. Yung sinasabi niya, yung ginagawa niya, at yung nangyayari sa kanyang pamilya, nagtutulungan ng mga tao. Hindi siya nagsisinungaling. Carried out the plan of unparalleled beneficence, moral magnitude and sublimity, and sacrifice his own life for him. Who he died for the life. Oo nga, kung magsisinungaling si Kristo, paging porsyo lang mapapalay niya. Sinungaling ito ang pwede mong pagbintay dahil ang sinungaling siya. Ako magpapagbintay dahil sa isang pagbintay niya. Bakit ako magpapakantay dahil sa isang sinungaling niya? Hindi niya sinungaling si Kristo. The result of his life and teachings have been lives changed for the better. Gives made honest, faithful individual becoming channels of mercy. Channels of love. So, ang resulta ng mga turo ni Kristo ay para sa ikabubuti ng tao. Hindi sila tuturo ng ikapapahamak natin. May sinabi ba si Kristo na nagpahamak na sa isang tao? Lahat ng sinabi niya para sa kabutihan, hindi para sa samahan, kasasama. So yung tao ito na gumagawa ng ganitong mga bagay, hindi natin matatawag na sinungaling. Hindi siya sinungaling. Kung di sabi na lunatic, pwede bang si Kristo ay isang sirao? Sino na nakakita sa inyo ng isang tao, tayo, at nagsisigaw siya. Magsisi na kayo ng kasalanan niyo, bukas mabubuno na ang mundo. Lahat kayo mamamatay. Ano pa sasabi nito sa tao? Halimbawa ako, nakita niyo ako, naka-shorts, marungi, mabungis, lahat. Kasi natin ito bukas. Ngayon, magsisila kayo ng kasalanan niyo dahil mabubuno na ang mundo. Ano hindi sa akin? Ano pa lang kayo? Baliw, di ba? Hindi naman ito sasabi ng tumulong. Ganun ba si Kristo? Sa pictures ni Kristo, alam niyo yung yung turing, yung pinagbalot kay Kristo, hindi siya. Di ba nagkaroon yung image niya? Doon describe kung ano yung tsura ni Kristo. Kung gano'n siya kalaki, ano yung build ng katawan niya, ano yung tsura ng mukha niya. Doon nagkaroon ng pinag-picture ni Kristo. Doon ang pinag-picture kung ano yung tsura niya. Walang abnormality sa kanyang tsura.
hindi uwi yung kanyang bibig, hindi nakalunungan ng mata, hindi siya kira, hindi ilong niya pango o sabog, hindi. Hindi siya maglakad ng MMA. Spoke some of the most profound sayings ever recorded. Lahat ng sinabi ni Cristo ng panahon niya, lahat ng ginamit niya, na pinag-aral niya sa mga sinagoga at sa kanya, sa mga lansangan, ay original. Hindi pa narinig yung mga. So, lamang ang nakakasabi niya. At nakita kasi ba, sinutong taon ko na napaka-profound, ano ang kanyang sinasabi. Nadadala, nakakaantig ng damdamin ng kanyang mga sinasabi. Ang tao na ito ay hindi ko yung sinunado ko, sinunado ko. Totoo, ito na yung sinasabi ko. Another example, ng mga readings, si Peter ay Martha, sila ang nagpatuloy na sinasabi, si Cristo ay anak ng Diyos. Okay, God confirmed Jesus Christ. Maliban mo sa mga tao na banggit ko kanina, si Martha, si Peter, si Peter, yung sinabi ko yung, kanina, sinabi ko, di ba? Ano sabi ninyo o sa akin, ng Diyos, ng Kristo, ng Diyos ng buhay. Hindi lamang kung mga tao ko ang confirm na si Jesus ay talagang Diyos. Hindi yung Diyos ka lang mismo. Hindi lamang kung isang Diyos ka. So, unang halimbawa, nung binagan si Kristo, sinang binag kay Kristo. Hindi si Magdalena, sinang binag kay Kristo. Sino? Juan Bautista. Kaya ang Kristo ni Juan Bautista ay basa ka ng tubig. Tubig mo hindi sa ating natatandaan ko doon sa Cavite, sineselebrate yung San Juan Bautista in January. So ako ngayon, nakakitaray naman ang tulong sa kanilang Cavite, dahil pinilip mo tayo na makikipiyas pa kami. Nakakandaan ko, may bus ng biyahe ko doon, ang kulay pula, na ang pakit may lawanet. Anong bus yun? Hindi. JD. Yung BRT rin, lawanet ka. Kulay pula rin doon. Pero yun naman si JD. So kami doon, nasa kahatang kita, nagkakasaan. Pero, tumayo sa mga pintuan, saan? Sa pagkakasya ng dito, asuwan natin dito. Nakabarok ka siya. At kung ito siya, umabasa siya, alam ko kung nagalit ko. Tuwa ko siya. Blessing the Lord. So, nung binigyan ni San Bautista si Cristo, ilubog siya sa tubig. At sila, anong nangyari? Mayroong lumakit. Mayroong lumakit. Hindi pa sila. At lumakit ko. Why God? Why God? At nangaranig sila ng boses. Ang sabi ng boses, ito ang aking anak na aking pinag-ibig. Diyos naman ang sabi. Pangalawa, transfiguration. Pag may transfiguration, nung umakyat, ang kasama ni Jesus Christ ay si Peter at saka si St. John. Sinama na yung mga apostol doon sa mundo para manalangin. Pero kung nakita nila, si Cristo ay nakasuot ng puti, nasa kaliwanag si Moses at sa kabila ay si Elijah. At nakalinis na muli ng boses ang sabi, ito ang aking aking pinag-ibig.
Kaya ito, pakinggan mo siya. Diyos mo mismo, Diyos ang mga mismo, sabi, si Kristo ay Diyos. God himself confirmed it. In the miracle of Lazarus, hiling ng Panginoon Kristo ng buhay sa Lazarus, para matumayin na siya ay Diyos. Pero ang tinatapos ng Diyos si Kristo ay yung kanyang pagkabuhay ng Diyos. Sila sa mga buhay ng mga Kristo, hindi lang naman din. Pero yung mga bigor sa atin, tinatapos sila sa atin. Para siya ay pagkainin hindi ko na nagigiltos kay Kristo. Allegations, pero yan sa conclusive sa atin. Pero ang importante kasi ay si Kristo ay namatay din. Katulad nila isang Lazaro. Namatay din siya. Katulad ng isang mga Bautista. Namatay din siya. Katulad ng Herodes. Namatay din siya. Pero anong pagkakaiba namin sa mga ito? Ito kami ng buhay din. Makalipas ang lahat. Kanino sa Bible, ang hilig ng Bible, tatlo na po. Ang mga istorya sa Bible, tatlo. So siya lang ang mabuhay. Ang tao ng mga. Ang totoo niyan, kung bibilang natin ang celebration ng iba, hindi naman talaga takbo. Namatay siya ng Biyernes ng hapon. Alas 3. Pero, anong araw sila nakita ni Maria? Madaling araw ng linggo. Yan, madaling araw. Wala. So, ibig sabihin, pagka makinigil, nakuha yan siya. Jesus is a man whose words and life belongs to the Spirit of the man. He is making change that affects us. So, ngayon, ang salita ng Kristo ay humihingi ng kasagutan ng pagpapalo. Humihingi siya ng kasagutan sa atin. At kailangan natin tumungon. If He is not God, then we should have nothing to do with Him. Because we do not want a follower to be followers of a liar or a lunatic. Kung hindi siya Diyos, wala tayong kinalaman sa Kanya. Kami, kung hindi siya Diyos, ay wala rin po sa Kanya. I remind you, naniniwala ako na itong pagkakataon ito, nandito ako, at nandiyan kayo ay hindi po aksidente. Sabi ko ay kailangan ng Panginoon. But if He is God, then we should seriously consider Him. Our response will have to turn out from Him. At kung siya ay Diyos, kailangan natin tumulong sa Kanya. Kung ano yung itutulong natin sa Kanya, ang resulta nito ay pamulan ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? If we reject God, if we reject Jesus, who is God? Ano yung tayo? Wala naman yan eh. So, kung ayaw natin kay Kristo, ano yung tayo? Saan lang mo? Hindi ba tirapan mo? Habang pa ako doon. Kapag kami tumugod talaga kay Kristo na, Lord, sige, sayo pa rin. May kalokohan na nagtutuloy sa buwan. Ito siya sa
Sino si Kristo para sa iyo? Siya ba ay sinungaling? Siya ba ay galing? O siya ay Panginoon? Pagpigay ka sa iyo na kayo na ang bahay. Hindi po, maraming pong sabi. Bago tayo matapos, meron akong gusto kong pakita sa inyo video. Ano ako itong video ito? Yung bata, no? Anong kinalaman sa pagkuha yun? Yung video na yun. Kasi alam niya yung kwento mo. First time niya, na-discover, na meron pala ng yan. Parang meron na ng tubig na nagagaling sa biko. Hindi niya alam na rin walang wala, pero wala tubig na nagagaling sa langit. Kaya nung maranasan niya yung ulan, hindi siya makakakas. Doon pumasok sa ulan, first time niya nakaranas sa ulan. Ako siguro, sinama ko sa bahay, kung ginawa ng bata, bumili pa, di ba? Excited siya, nakilala niya yung ulan. Ngayon, pinakilala ko sa inyo si Kristo. Nakikita pa sa ulan. At sa Espiritu mo kayo,